Lahat tayo nakadepende sa kalikasan. Dito umaasa ang bawat buhay sa mundo. Let's go! Ayan, ayan. Kaya dapat natin itong protektahan. Wow! Ako si Miguel Tan Felix. Kinabig. Binanig. Sama-sama nating libutin ang magagandang lugar ng ating bayan Ganda dito. na dapat nating protektahan at mahalin. Simulan natin ang adventure. Yo! Dito magsisimula ang ating adventure for today. Explorers, let's do this! Ang goal natin ay makagain ng real-life XP upang mag-level up ang ating kaalaman sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Ngayong araw, kilalanin natin ang isang community na nakadepende sa kalikasan. Dito yan sa Cavinti, Laguna. Susubukan nating ma-experience kung paano sila mabuhay. At aalamin natin kung paano nila sineselebrate ang simbolo ng kanilang pag-asa na regalo sa kanila ng kalikasan. Tara G, sa Planet XT! Explorers, ang pin location natin ngayon ay Cavinti, Laguna. At ang adventure natin today ay syempre hindi mawawala ng missions yan. Number 1, alamin natin kung paano ginagawa itong sambalilo. Ang sambalilo, hindi lang ito panlaban sa init o tag-ulan, kundi simbolo rin to ng pag-asa sa bayan ng Cavinti, Laguna. Paano? Yan ang ating aalamin. At syempre, bilang reward, pupuntahan natin ang isa sa mga pinagmamalaking lugar nila dito. Ito na ang ating 3 missions for today. Mission 1. Uy, may extra gear. Astig tong challenge na to. Mission 2. Mukhang matcha-challenge ang lakas ko dito ah. Kakayanin ko kaya? Mission 3. Wow, parang ito ang pinakamadaling mission ko ah. Sina-G ako. Explorers, simulan na natin ang adventure. Samahan niyo ako. Tara, G! Explorers, nandito tayo ngayon sa Barangay Sisilmin sa Cavinti, Laguna. Nakita nyo, medyo maraming puno, parang gubat, pero dito natin may kilala yung tutulong sa mission natin. Ito siya. Siya si Ronald Ramos, hepe sa Barangay Tibatib. Katabi lang ito ng lugar kung saan kami nakita. Dito kasi siya nag-harvest ng dahon ng pandan. Madalas, mga babae raw ang nag-harvest ng dahon ng pandan. Pero si Kuya Ronald, tulad ng maraming residente dito, ay marunong din ng gawaing ito, na itinuro sa kanila nung bata pa sila. Kaya tamang-tama na siya ang magturo sa atin kung paano mag-ani ng dahon na ginagamit sa paggawa ng sambalilo. Saan ho gawa itong sombrero ko? Dito po yan, dito. Yan yung ginagawa ko. Itong dahon na to, itong pandan. Ganito ang farm ng OG na pandan. Hindi ito tulad ng farm sa bukid. Mas mukha itong jungle. Nakaka-Jurassic ang dating. Nagmumukhang langgam ang mga tao sa laki ng mga dahon. Iba pala ang pandan na ginagamit sa pagluluto. Ang dahon na yon ay mas makitid, mas malambot, at mas mabango. Pero itong OG na puno ng pandan, malahigante ang tangkad, makapal-kapal at mahaba ang tangkay, at ang mga dahon nito, mahahaba at matitigas. Meron pang mga tinik sa gilid, kaya delikadong hawakan. Pero kahit nakakasugat, mahal pa rin ng mga taga-Cavinti ang punong ito. Dito kami kumukuha laging kinabubuhay ng mga tao dito. Simula nung bata pa ako, sinasama ko ng aking nanay sa pangunguha nito. Sa pag-ani ho, anong mga Kutsilyo, kailangan? itak. Saka may nakikita po kung ginagamit yung parang nakakabit sa kawayan. Ayun po halabas, pagka mataas na, nahalabas na yan. Pwede nyo bang turuan? Pwede. Tara, subukan natin, explorers. Ano kung pwede kong kunin ito? Ano, Mukhang madali lang to. pwede yan. Baba mo. Baba ako pa po. Sige, yan. Yan? Ah, Hoy! Yun lang. Teka, magre-reset lang ako. Eddie? Let's go! ayan. Ayaw mahulog sa akin. Buti na lang, sumuport si Kuya Ronald. Kung makikita nyo, may mga tulis yung pandan. Ayan o. Ayan. May mga tulis-tulis siya o. So, kailangan Yun, magtatanggalin naman ni nanay yan. Kailangan mag-ingat sa pagkuha nito kasi ayun o. Tulis, pati dito sa baba.
Anong ginagawa natin dito, Nay? Tatanggal po ng tinik, ng pandan. Ah, Si Nanay Mili ang magtuturo sa akin kung paano magtanggal ng tinik sa dahon ng pandan. At alam niyo ba, 35 years niya na itong ginagawa. Pro na pro. Explorers, safety tips sa pagtanggal ng mga tinik. Kailangan magsuot ng gloves para hindi masugatan. Kailangan din may eksperto na aalalay sa inyo lalo na sa paghawak ng matulis na bagay. paano po to? Oo nga, matulis nga. Yan po yan. Dulo lang po dapat. Galing, di ba? Galing nga. Tapos, explorers, dapat yung talim, dapat away sa inyo. Tapos yung habas nyo, palayo. Bagong skills na naman ang kailangan dito. Kumbaga sa gaming, new skill unlocked. Paano po to? Ganyan? Kapal-kapal lang po. Buti na lang, veteran ang coach ko. Yan. At ito medyo mahirap sa gitna. Sinubukan kong mag-shortcut. Pwede ba yan? Natatanggal. Dapat ganyan kakapal. Galing ba, ate? Hindi, galing niyo po magturo. Pagkatapos ho nito, ano ang gagawin dito? Babaakin, gaganihin po. Yan, hahatiin po sila sa dalawa. Hahatiin sa dalawa, sa gitna po. Ito po. Bakit ang kapal pa po ng sa akin? Paano? Ba't ganun? Ba't ang kaiba po yung sa atin? At pag nahati na sa gitna yung dahon, hahatiin pa ulit ito hanggang sa makagawa ka ng 4 na strip sa bawat dahon. Satisfying nung paghiwa ng mga tinik. Sarap sa tenga. At bago ang next step, Salamat po sa pagtuturo sa akin. Kay Ronald, ano ang gagawin natin? Tatalian natin para madala na natin. Sige, ako subukan ko magtali. yung dahon din ang pinangtatali kasi matibay rin ito. Kita nyo naman, hanggang sa dulo, napaka-generous ni Kuya Ronald sa pagtuturo sa akin. Pero, hindi lang bagong kaalaman ang binigay niya sa akin. Magkano ito lahat? Libre na lang yan. Maraming salamat po, Kuya Ronald. Nice meeting you po. Okay, salamat po rin. Ingat po kayo. Okay, bye-bye. Gawin ko na itong sambalino. Sige, side nyo na lang. Salamat to. Okay, Explorers, achievement unlocked. Nakakuha na tayo ng sapat na pandan para makagawa nitong sambalilo. Wow! Mission accomplished! Yo! Ito, sige. Punta na tayo sa next mission natin para malaman natin kung paano magiging sambalilo itong mga pandan na nakuha natin. Let's go, Explorers! Meron tayong wildlife na may ispatan dito sa Cavinti. And yes, dito sila sa kagubatan nakatira. Kaya, let's go. Philippine long-tailed macaque ang tawag sa mga unggoy na makikita dito sa kagubatan ng Cavinti. Pero nabubuhay din sila sa ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pero ang bida sa araw na to ay hindi sa puno nakatira, hindi rin sa wild. Pero kilalang kilala niya ang lugar na ito. Meet Junjun, ang aspi na alaga ni Kuya Ronald. Junjun! Ilang taon na Junjun. po si Junjun na mahiyain? Mga 4 na taon na siguro yan. Paano niyo siya nakuha? Simula bata, hiningin ko sa aking kaibigan. Akala ko ang pangalan niya nung una, Blackie. Hindi kinagatang joke ko ah. Dito siya lumaki at laging bisita sa kagubatan. Para rin siyang guide sa mga turistang bumibisita dito. Minsan nauuna siya. Patakbo-takbo sa mga madulas at maputik na daan. At kung may nahuhuli sa paglalakad, binabalikan pa ni Junjun ang bisita. Kuya Ronald, tingin mo, from 1 to 10, ganang kakilala ni Junjun tong buong lugar? Siguro yung mga 8 dahil dito na ito lumaki. Natural sa mga aso na protektahan ang kanilang mga human. Kaya maraming aspin o asong Pinoy ay tinatawag na bantay. Ganun daw kasi yon, Explorers. Pag minahal at inalagaan mo ang isang aso, ibabalik niya sa iyo ang pagmamahal mo. Hindi lang siya magiging loyal friend mo, poprotektahan ka pa niya sa paraan at kaya na alam niya. Para kay Junjun, hindi lang amo si Kuya Ronald, kundi kaibigan at bahagi ng pamilyang dapat inaalagaan. Kilala ang Laguna sa mga waterfalls, pero dito sa Cavinti, hindi lang yan ang makikita natin. Mas mapapahuwaw kayo sa isang nakatagong natural landscape na bihirang makita in real life ng mga turista. Ano ba tong hidden gem ng Cavinti Laguna? Silipin natin.
Yan ang entrance papunta sa loob ng Cavinti Underground River and Caves Complex. Isang pasyalan para sa mga naghahanap ng kakaibang adventure. Ang mga kuweba at ilog na dumadaloy sa ilalim ng lupa ay nabuo sa loob ng mahabang panahon dahil sa pagguho ng mga bato at pagdaloy ng tubig. Meron din itong mga daang-daang stalactites at stalagmites na makikita sa loob ng kuweba. Ang stalactite ay ang rock formation na nakadikit sa kisame ng mga kuweba at madalas hugis pangil ang mga ito. Ang stalagmite naman ay ang rock formation na nabubuo mula sa sahig ng kuweba dahil sa minerals na tumutulo mula sa taas. Big words, di ba? Para mas matandaan nyo ang pagkakaiba ng dalawang klase ng bato, ito ang tip ko. Yung may letter C, stalactite, ay para sa batong nasa ceiling o kisame. Ibig sabihin, makikita dun sa taas. At yung may letter G naman, stalagmite, ay para sa ground o sahig. Ibig sabihin, makikita sa baba. Pagkagaling ko sa Pandan Farm, naku, umulan. Pero buti na lang may napara akong tricycle para mapuntahan ko yung pagdadalahan ko ng mga dahong ito. Yan, maraming salamat to, kuya. Okay, explorers. Kailangan natin malaman kung paano natin gagamitin itong mga pandan na nakuha natin para gawing ganito, sambalino. Pero ang problema natin, hindi ko alam kung saan, kaya magtatanong tayo. Magandang araw po, ate. Pwede kong magtanong? Sige po, ano po yan? Anong favorite color nila? Naku, seryoso si ate. Kailangan ko kasi mahanap kung saan ko dadalhin yung mga dahon para gawing sambalino. Sambalilo. Doon po sa may baba. Anong Diyan. tawag doon sa Iluhan po. Iluhan? Diyan lang po sa may pangatlong bahay po. Pangatlong bahay po? Yes. Thank you. Sige po, thank you po din Thank you. po. Kuya, doon daw po tayo sa may pangatlong bahay. Sige. Tara. Mukhang ito na yun. Magandang araw ho. Good afternoon po. Ito ba yung iluhan? Opo. Sakto, meron po akong dalang mga pandan kasi. Ay, salamat. Gusto ko sanang magpaturo kung paano gumawa ng ganito. Ano po pangalan nila pala? Marisol. Siya si Ate Marisol Miras. Dati siya nagtatrabaho sa isang bus company. Pero ngayon, isa na siyang weaver o maglalala. Yon ang tawag ng mga taga Laguna sa mga naghahabi ng iba't ibang produkto gawa sa pandan. Dito sa Barangay Sisilmin, may samahan ng mga kababaihang maglalala. At dito sila gumagawa sa magkatabing kubo. Mula sa gubat, ang mga dahon ng pandan ay dinadala dito sa iluhan, kung saan ginagawa ang susunod na steps para yung mga dahon ng pandan ay maging sambalilo. Gawa ito sa kahoy, tapos sa gulong ng truck. Yung bigat nito ang magpapalambot dito. Sige, Kailangan mo na paano? tuyong pandan. Hindi pa po ito. Hindi, kailangan pa natin tuyuin yan. Kaya pala may mga bahay dito na nakasampay ang mga dahon. Nagpapatuyo. Ngayon, alam ko na. Ready na ako para sa demo ni Ate Sol. Okay. Hawakan mo to, isusubo mo siyang ganyan. Sige, hawakan ko po. Tapos, medyo mabigat ba? Isang tao lang, kaya na to. Sige nga po, subukan ko nga po yan. Sige, Paano sige. dyan? Pag Sige. tayo. Okay, sige. Pull, push. Yan. Pull, push. Ang Ayos. tawag dyan pag-uuga. Pag-uga. Kasi inuuga may kahoy. Pero teka, paano ko malalaman kung okay na to? Pakiramdaman na lang kung malambot na. At habang tuloy-tuloy ako sa pag-uuga, tuloy-tuloy din ang kwentuhan. Nalaman ko na solid pala talaga ang samahan ng mga kababaihang maglalala dito. Dito kasi, ang grupo dito ng mga maglala, may mga kanya-kanyang ganito, iluhan. So, nag-aambagan para Para makabili ng makatayo ng iluhan. Okay, susubo na natin yung kabilang side. Sige, tulak. Parang ang tagal ko nang inuuga ang mga dahon ah. Teka, may naisip ako. Ba't hindi na lang po natin ilaga? Hindi siya po pwede kasi mabubulok ang dahon. Pero yung mga kinukulayan namin, pwedeng iluhan. Ay, oo nga, no? Ito nakita ko, may mga kulay. Pwede na to. Sabi nga, okay na to. Okay na to. Sa wakas, natapos din ang workout ko.
konti na lang mabubuo ka ng mission. Ang susunod na step ay ang paglalala o weaving. At para mas mabilis akong matuto, dinala ako ni Ate Marisol sa dayuhan, ang kubo na dinadayo ng mga maglalala. Magandang araw po, ako po si Miguel. Dito ko nakilala ang mga nanay na part ng kanilang samahan. Pero bago ako sumabak sa huling part ng mission, may warm-up muna kami. Pinakita nila sa akin ang pagbubulay o paghahati sa dahon ng pandan para maging mas manipis na strips ito. Ayan na, magiging ganyan sa kanipis. Mukhang chill na chill lang sila, no? Pero tingnan nyo yung mga daliri nila. Parang speedrunner sa bilis. Ang bilis yung gumawa. Ano kayang speed record ni nanay sa paggawa ng isang sambalilo? Pag po yung mga ganun, mga 45 minutes. 45 minutes? Hanep, astig! Kaya naman tutok na tutok ako sa paggawa ng sarili kong sambalilo. Ang aastig kasi ng mga nanay dito eh. Mahirap nang mapahiya. Partida, doble-doble pa nagtuturo sa akin. Ito po muna. Yan, kunin mo. Ito. Tapos ulit. Medyo naguguluhan ako. Sa kanila ko nakita na iba talaga ang nabibigay ng real life experience. At kung XP lang din ang pinag-uusapan, nakasama ko rin ang isang OG ng kanilang samahan. Ang pinakamatandang gumagawa ng sambalilo dito sa lugar nila. Si Nanay Vicenta, 86 years old na yan. So since 10 years old daw si nanay, gumagawa na siya sambalilo. Anong natutulong nito sa community niyo? Tulad ng mga nanay natin, yung mga yari nila, yun ng product, yung nagawa nila na ganito, ibebenta kinabukasan. Gahapon ngayon, lalalahin nila, kinabukasan bebenta para merong pambangon at pamasahin ng bata papuntang school. Meron na ho ba napagtapos yung... Opo. May mga anak na ho kayo Opo. napagtapos nyo dahil sa... Tulad ng nanay, meron po siyang may teacher. Talaga po? Dahil inspired ako sa mga kwento nila, nagtiyaga akong matapos ang mission ko na makabuo ng sambalilo. Last one. Yay! Mission 2 completed. Akala nyo malaki gagawin ko, na maliit lang. Kasi hindi pa masyado magaling. Hindi katulad nila nanay ni Ate Sol. Maraming salamat po Ate Sol, Nay, sa pagtuturo sa akin. Sana nag-enjoy po kayo kahit na medyo matigas yung kamay ko. Maraming salamat po. Nag-enjoy po ako. Thank you po. Salamat po. Yo! Mission accomplished. Ibig sabihin, 2 missions down, 1 more to go. Makakapag-relax na tayo para sa ating 3rd mission. Let's go! Share ko lang, pagdating sa disenyo ng sambalilo, iba't ibang design ang makikita ninyo. May simple na pang-araw-araw, meron din namang makulay na pamporma. At meron ding sambalilo na pampiesta. Laging dinadayo ang Sambalilo Festival sa Cavinti, Laguna. Isang taunang selebrasyon tuwing August na nagpaparangal sa sombrerong Pride of Laguna. Dahil yan ang sombrero na kikilala sa ibang bayan o sa ibang bansa. Kaya naman proud ang mga taga rito na ipakita ang produktong pinagmamalaki nila. Sa pamamagitan ng kanilang piyesta, naipapakita nila ang husay ng mga taga rito sa pagdisenyo at paggawa ng sambalilo. Bukod sa parada at sayawan sa kalye, meron din silang cultural shows kung saan bida ang mga barangay at eskwelahan. Pero ang pinakamalaki at pinakainaabangan taon-taon ay latest design ng pinakamalaking sambalilo sa buong mundo. Noong 2016, opisyal na idineklara sa Cavinti ng Guinness World Records ang pagkakaroon ng pinakamalaking sambalilo sa buong mundo. At tuwing piyesta, may iba't ibang bersyon nito ang dinidisplay. Dahil pinapangalagaan ng mga taga-Cavinti ang likas na yaman nila, pinibigyan naman sila ng kalikasan ng produktong nagbibigay sa kanila ng kabuhayan at pag-asa. Yo Explorers! Para sa ating last mission, kailangan nating dumaan sa gubat. Tandaan, kailangan nating lagi mag-ingat. Let's go! Ito ang mga dapat nating tandaan habang nasa trekking o naglalakad tayo sa gitna ng gubat. Number 1, huwag magmamadali. Number 2, laging gumamit ng tungkod. Number 3,
manatiling hydrated. Thank you. Pahabol na reminder, leave no trace. Explorers, lagi niyong tatandaan na ingatan ang sarili at ang kalikasan. Alright. Explorers, nandito tayo sa Barangay Tibatib, Cavite, Laguna. At dito natin gagawin ang ating rewarding third mission. Magre-relax naman tayo sa talon. At ang pinakamalapit na talon dito ay ang Balon-Balon Falls. At para mapuntahan natin yon, humingi tayo ng tulong kay Kuya Colin. Kilala rin siya bilang Cavite Kalbong Vlogger. Sinasamahan niya ang kanyang pamilya, mga kaibigan at mga turista sa iba't ibang lugar sa Cavite. Mapa-picnic kasama ang anak, mapa-waterfalls adventure, o mapa-extreme sportsman ng Galawan, lagi siyang G na G. Bago magsimula ang aming adventure, tinuruan muna ako ni Kuya Colin kung paano gumawa ng DIY na tungkod mula sa makikita lang sa paligid. Yun, thank you. Tara, Kuya Colin, simulan natin ang adventure. Tabi-tabi po. Safe na tayong mag-explore dito sa gubat dahil may expert na tayong kasama si Kuya Colin. Kuya Colin, ano mga tips ba ang mabibigay mo kapag nagtitrek ka dito? Yun sir, bukod sa kailangan kondisyon ng ating katawan, iingatan din natin yung trail. Lalo ngayon at kita nyo po na medyo maulan, maputik ang daan. Laging ingat. Kaya nga po meron tayong binigay na tungkod Oo nga. na gamit natin sa paglalakad sa mapuputik na trail. At bilang guide, malinaw rin kay Kuya Colin kung paano dapat pangalagaan ng mga bisita rito ang kalikasan. Kung tayo ay isang mabuting mamamayan at mahilig sa ganitong mga adventure, kailangan tayo po ay disiplinado. Lalo po sa mga pagtatapon ng ating mga basura, kailangan ay atin ding maitapon ng hawasto. Kumbaga, ibulsa po muna, no? Yes sir, opo. Magkakalat. Actually, tinuro din sa ng tatay ko yun kasi yung tatay ko mountaineer. Bilang vlogger, tinuturo ni Kuya Colin sa mga netizens yung kagandahan ng sarili niyang bayan. About Kabinti po, at mga kultura ng Kabinti. Hindi na nakapagtataka na hindi lang sa lugar niya proud si Kuya Colin, pati na rin sa trabaho niya. Ako po ay tauhan din ng munisipyo bilang tour guide. Ilang beses nyo na pong napuntahan itong pupuntahan natin? Sa totoo niyan po sir, itong Balon-Balon Falls ay matagal ko nang napupuntahan dahil ako po ay residente mismo nitong barangay na ito. Tinawag daw itong Balon-Balon Falls dahil yung mga butas sa mga bato rito ay mukhang mga balon. Pwede! Bukod sa Balon-Balon Falls, ay nasa Cavite rin ang iba't ibang falls na dapat bisitahin ng kahit na sinong nature lover. Pero ang buhay daw ng guide ay hindi panay pasarap. Meron ding hirap. Minsan kailangan kumapit sa baging pag umaakit sa matatarik na bangin. May time din na kailangan gumapang sa madilim at basang kuweba. At kung mamalasin ka talaga, baka maiwan ka pa ng sinakyan mong bangka. Mukhang malapit na tayo kasi may ilog na eh. Wala pa ho ba tayo? Sir, malapit na. Malapit na. You know, habang naglalakad kami, naririnig ko na yung tubig ng waterfalls. Maya-maya lang, may mga tubig na kaming tinatawid. Papunta na sa exciting part to. Eto na. Explorers! Andito na tayo sa Balon-Balon Falls! Finally! Wow! Yeah! Ganda! Ingat! Ingat! Nakakatakot. Ganda dito, kuya. Yes sir. Tara, pwede ba tayong bumaba doon? Yes sir, Para ikot mas, tayo sa kabilang part. mas makita natin. Let's go. Ganda. Let's go. Ang hirap pala maglakad pababa dito. Kasi hindi mo mapigilang silip-silipin yung falls eh. Ayan na. Ito lang ang masasabi ko. Wow. Mapapa-fall ka talaga sa falls na to. Ganda, no? Hindi ka nagsasawa dito sa view na to. Hindi sir. Talagang binabalik-balikan. Mga ilang feet po yung babagsakan niya doon sa tubig? Ayan sir, mga hanggang 10 feet to 15 feet yung lalim ng tubig.
Worth it yung lakad papunta dito sa Balon-Balon Falls. Sobrang peaceful. Para kang nare-relax dahil sa tunog ng tubig. Tapos malamig pa yung hangin. Sa mga gantong moments ko nare-realize kung paano nakakatulong ang kalikasan sa ating peace of mind. Yo! Mission 3 completed! Nice one, Kuya Yes, Colin. sir. Let's go! Kuya Colin, gusto ko namang pasalamat sa iyo at sa buong community ng Pandan Weavers dahil tinanggap nyo kami at nagbahagi kayo ng inyong kabuhayan sa amin. Isa tong experience na never ko makakalimutan. Kaya maraming salamat po. Kuya Maraming Colin. salamat po, sir. Sobrang nag-enjoy ako. 1 destination, 3 missions, completed! Let's go, explorers! Woo! Whoa! Adventure badge! Let's go! Ayos ang dami ko na-gain na real life XP today. Ang dami ko natutunan at ang saya dahil nag-level up pa tayo. So, good job, explorers! Likas na yaman! Nako, marami tayo niyan sa Pilipinas, explorers. Kapag pinangalagaan natin ito tulad ng mga taga Cavinti, Laguna, magbibigay rin ito sa atin ng kabuhayan at pag-asa. Tandaan, experience is the best teacher. Kaya walang a-absent sa next adventure natin, ha? Tara, G, sa Planet XP.